Mahilig ka ba sa malunggay? Ang halaman na madalas nating isahog sa tinola o ginagawang powder para ihalo sa pandesal, ginagataan at inihahain sa mga buntis o bagong panganak. Ano ba ang kwento sa likod ng halamang ito? Tara na, alamin natin dito sa Nature's Best PH. Ang malunggay, na kilala rin sa tawag na moringa, ay matagal ng bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas ito kilala, kundi maging sa India, Africa at iba pang tropikal na bansa. Sa katunayan, tinatawag ito ng marami bilang miracle tree o tree of life dahil sa kakayahan nitong makatulong sa iba't ibang karamdaman. Libu-libong taon na itong ginagamit bilang pagkain at halamang gamot. Halos bawat bahagi ng puno ay may pakinabang. Ang mga dahon ay maaaring kainin, ang mga bunga ay niluluto bilang gulay, ang mga bulaklak ay maaari ring kainin. At maging ang mga buto nito ay ginagamit sa iba't ibang paraan. Sa ilang lugar, ginagamit ang buto ng malunggay upang makatulong sa paglilinis ng maruming tubig dahil may natural itong sangkap na tumutulong magpabagsak ng mga dumi at bakterya. Isang simpleng puno na maaaring makatulong hindi lang sa pagkain, kundi maging sa kalinisan ng tubig. Marahil narinig na rin ninyo ang paniniwalang ang malunggay ay nagpaparami ng gatas ng mga nagpapasusong ina. Sa katunayan, ito ay ang isa sa mga pinakakilalang gamit nito sa Pilipinas. May ilang pag-aaral na nagpapakita na maaaring makatulong ang malunggay sa ilang ina upang madagdagan ang produksyon ng gatas, bagamat maaari pa ring magkaiba ang epekto nito sa bawat tao. Hindi ito garantisadong pareho ang resulta para sa lahat. Ngunit dahil sa taglay nitong maraming nutrients, madalas itong isinasama sa pagkain ng mga bagong panganak bilang bahagi ng masustansyang diet. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng malunggay ay ang napakataas nitong nutritional value. Ang mga dahon nito ay mayaman sa vitamina A na mahalaga para sa malusog na paningin. Mayroon din itong vitamina C na tumutulong sa ating immune system, vitamina E na isang antioxidant, vitamina K na mahalaga sa pamumuo ng dugo, at iba't ibang vitamina B na tumutulong sa ating metabolismo. Bukod dito, mayaman din ito sa calcium para sa matitibay na buto, iron na tumutulong maiwasan ang anemia, potassium na mahalaga sa puso at kalamnan, magnesium, phosphorus, zinc at iba pang minerals. Hindi rin matatawaran ang taglay nitong protina kumpara sa karamihan ng mga gulay. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming nutrition experts ang itinuturing itong isa sa pinakamasustansyang halaman sa mundo. Alam ba ninyo na sa ibang bansa ay ginagawa ng negosyo ang malunggay? Ginagawa itong powder, capsule, tea, oil, sabon, lotion, at iba't ibang health products. Dahil dito, lumaki ang pandaigdigang industriya ng moringa. Maraming produkto ang mabibili na naglalaman o may mga sangkap ng moringa. Iba't ibang produktong kalidad at maraming benepisyong taglay. At dahil sa pagiging patok ng pangalang malunggay sa mga ilang mga produkto, marami ang nahihikayat na bumili ng mga ito dahil alam ng mamimili ang kahalagahan ng halamang ito sa ating kalusugan. Sa Pilipinas, marami na din ang gumagamit ng malunggay sa iba't ibang pagkain gaya ng pandesal o ibang tinapay. Nariyan din ang mga inumin gaya ng malunggay juice or smoothies. Kabilang din ang malunggay sa 30 mga halamang gamot na inaprobahan ng DOH o Department of Health. Bukod sa kalusugan ng tao, malaking tulong din ang malunggay sa agrikultura. Mabilis itong tumubo kahit sa mainit na klima at hindi nangangailangan ng sobrang pag-aalaga. Maaari itong magsilbing pagkain ng mga hayop, natural na pataba, at karagdagang pagkakakitaan ng mga magsasaka. Sa ilang komunidad, ang pagtatanim ng malunggay ay naging bahagi ng programa
laban sa malnutrisyon dahil madali itong alagaan at madaling anihin. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.